Heto na nga at semifinals game na ng Gilas laban sa team ng Indonesia. Nagawa nga rin ng Indonesia na matambakan ang team ng Vietnam at sa parehong paraan yung biglang makakalamang sila ng malaki sa huling parte ng fourth quarter. 89-66 ang naging final score ng Indonesia kontra sa team ng Vietnam. Maganda ang laro ng kanilang center at power forward kapag nagsabay sina Xaviero at Diagne ay nagiging isang malakas na team ang Indonesia. Ito ang kanilang winning combo na kailangan na mapigilan ng Gilas. Malaking hamon ito sa mga Gilas bigs natin ang pigilan ang dalawang players na ito at Malonzo athletic nga rin na merong size, isa sa inaasahan natin na mag-i-step up laban kina Xaviero at Diagne. Silang dalawa lang talaga sa Indonesian team ang malakas sa shaded area at kung nagawa ng Gilas na may lagay sa foul trouble ang dalawang players na ito ay magiging pilay na ang laro ng Indonesia. Gilas na ang mananalo, isa lamang ito sa senaryo na gusto nating mangyari, mailagay sa foul trouble ang isa sa dalawang players na ito, sina Diagne at Xaviero ng Indonesia. Poy Eram at Justin Chua, lamang naman sila sa experience, mas veterano sila kumpara kay Xaviero ng Indonesia at posible na maisa nila ang player na ito sa loob ng paint at mailagay kaagad sa foul trouble situation dahil ang mga bigs talaga ng Indonesia ang nagpapaganda sa kanilang laro. Kung wala na si Xaviero, hindi na alam ng Indonesia ang kanilang gagawin, wala na silang inside play na aasahan pa sa loob ng paint. Noong nakalaban naman ng Gilas ang team ng Vietnam, 11 points lamang ang kanilang inilamang at medyo nalalayo ito ng konti sa lamang ng Indonesia kontra sa team ng Vietnam. Kaya naman asahan natin na magiging diktikan ang laro ng Gilas laban sa team ng Indonesia, pero sana talaga malamangan kaagad ng Gilas ang Indonesia para meron silang advantage na aalagaan na pwede nilang i-maintain hanggang sa maubos ang oras sa fourth quarter. Sa laro naman ng Malaysia at Thailand, inaasahan na natin na Thailand ang mananalo sa game na ito at Thailand rin ang uusad sa final game. Kapag nanalo nga rin ang Gilas laban sa team ng Indonesia ay sigurado na tayo sa silver medal at kung natalo pa natin ang Thailand sa finals ay gold medal na ang ating Gilas team. Merong pressure ng konti para sa akin dahil na rin sa kulang sa preparasyon ng Gilas na ito. Piling-pili ang kanilang mga players dahil sa pabago-bagong rules ng eligibility. Imbis na makabuo tayo ng malakas na lineup ay hindi na nga dahil hindi pwedeng maglaro ang kagaya ni Remy Martin base na rin sa rules ng komite ng Thailand mismo o ng host country. Match up na tayo na kung saan si Poy Eram at Justin Chua talaga ang makakatapatan ni Xaviero sa loob ng paint, tapos si Jamie Malonzo ang magbabantay kay Diagne, ang Senegalese Indonesian player nila. Hindi magiging madali ang larong ito dahil na rin sa nakikita talaga natin na halos magkaparehas ang dalawang teams. Makakalamang lang tayo ng malaki kung aatakihin ng Gilas ang kahinaan ng Indonesia. Ito ay ang kanilang guards at small forwards. Mas lamang tayo sa position na ito at sa tamang taktika magkakaroon ng mga mismatches ang Gilas na pwede nilang gamitin laban sa team ng Indonesia dahil may butas nga rin ang kanilang lineup. Nakita natin ito, mas nakakalamang ang ibang players ng Gilas by position. Sa laruan nga lang talaga tayo nababahala sa loob ng paint dahil nakikita natin napapalag sina Xaviero at Diagne kontra sa Gilas team bigman natin. Base sa nakita natin sa laro ng dalawang teams, hindi gaanong nagkakalayo ang Gilas at Indonesia. Yun nga lang, pwede nating ma-pressure ang Indonesian team kapag nalamangan kaagad natin sila. Baka hindi na nila kaya pang makabalik sa score. Alam nila na malakas ang Gilas pero alam rin nila na hindi nga ito ang Team A, kaya may konting kumpiyansa sila. Meron silang panghuhugutan ng lakas at tamang mindset para manalo at yung kagustuhan nga rin nila na manalo ay tataas nga rin, kaya dapat doble ingat talaga ang Gilas natin laban sa team ng Indonesia. Ayaw natin na ma-upset sila, gusto natin na makuha nila ang gold medal. Nagawa nga ng Indonesia na matalo ang team ng Vietnam, wala silang pahinga, laro kaagad kontra sa Gilas team. Pwedeng may fatigue factor at ang Gilas naman nakapagpahinga, kaya may konti tayong advantage sa stamina at mas maganda kung magawa ng Gilas na maunahan ang team ng Indonesia dahil nakikita talaga natin na mahihirapan ang Gilas at malalagay sa alanganin kapag nauwi sa dikitan ng score, lalong-lalo na sa last minutes at seconds ng fourth quarter dahil ang Indonesia may inside play talaga at dalawa pa ang import level nila, tapos ang posisyon na kung saan sila ay naglalaro ay nasa 4 at 5 na kung saan sila ang nakikipagbakbakan sa rebound. Kaya masasabi natin na mas lamang ang Indonesia sa loob ng paint.